Magandang umaga po sa inyo, Manong Ted at DJ Chacha. At Opo. sa inyo pong mga taga-pakinig po. Magandang umaga Salamat po. po. Ito si Chacha. Go, Good Cha, morning please. po, Sir Kenneth. Yes. Yes po. Usap-usapan pa rin po, sir, yung pagtaas po ng garbage fees dyan po sa Maynila. Sa ilalim nga po nitong ordinance number 9151. Ang sinasabi po dito ng grupong nakausap din po namin kahapon, ito pong grupong Maya kung saan naglabas na rin po sila ng official statement. Ayon po dito sa Manila Anti-Incinerator Alliance, para sa kanila, meron daw pong seryosong legal, policy at constitutional issues. Ito pong ipinasa na ordinansa sa Maynila na naipatupad na nga po at kasalukuyan na rin pong ini-implement na po dyan sa Maynila ngayon. Sir, para lang po mas malinaw sa mga nakikinig sa atin ngayon, bakit nga po ba ganito kalaki ang itinaas ng garbage fees dyan sa Maynila? Ano po yung naging batayan ng inyo pong computation? Saan po galing yung computation? Anong biggest factor nito? Opo, Ma'am Chacha, Ma'am DJ. Ito po naman po ay hindi po ginawa overnight. Sa katunayan po, nung unang termino pa po ng ating pong Mayor Isko Moreno, ito na po ay isa po sa hinihingi, lalong-lalo na po sa akin pong departamento, kung paano po madadagdagan yung aming income sa garbage fee collection. So kaya lang po, sa kasamaang palad po, tayo po tinamaan po ng COVID noong time na yun, kaya po naantala. Tapos year 2022 po, nagpalit po ng administrasyon, kaya po pagbalik niya, halos ito na po ay nakagawa na po kami ng ilang study for implementation. Sa katunayan po, isa pong pwede natin i-attribute dito sa pagtataas po ng garbage fee ay yung ginawa po nating WACS or Waste Analysis Characterization Study last 2023 po na commission po by MMDA na nagpapakita po na ang generate po na basura per capita o per tao po from 0.607 kilos halos 1 kilo na po ngayon. Ito po yung ginawa ng 2023. Maliban po dyan, kung nangyari lang po itong pag-upo po namin nung July last year, nagkaroon din po ng direktiba o kautusan ang ating pong national agency na MMDA dahil po nagsara po yung ating pong Navota Sanitary Landfill at kami po ay inutusan mag-redirect po ng disposal sa San Mateo Landfill, which kung susumahin po natin, mas malayo po ng mga 30 to 40 kilometers mula po dito sa ating transfer station sa Manila. So yan po yung mga ilan pong dahilan kung bakit po tayo nag-arrive sa request po ng pagtataas po o pag-a-adjust po ng ating garbage fee na based po sa ordinance nung 2013 pa po. So that's around 13 years ago na po. Okay, so binase niyo po ito sa isang ordinansa na noon pang 2013 pero hindi na ipatupad dahil po nagkaroon ng pandemic. Tama po ba yon, Sir Kenneth? Opo, kasama na po siya. Kasi po yung marami po rin kaming natanggap na mga question o tanong dahil po kami po yung departamentong namamahala po sa paglilinis at nasa amin po din yung responsibilidad ng pagmamonitor po ng garbage hauling ng mga kontraktor. So isa rin po yan sa nakita namin na dahilan na nagkaroon lang po ng konting pag-aantala pero ito po ay matagal na pong ginagawa at pinag-aaralan. Hindi po siya yung ginawa po noong December, pinirmahan at in-implement po ngayon. Sabi nyo nga po hindi ito overnight ginawa. So tama po ba na ang inyong ahensya mismo ang gumawa po ng computation na ito? Tama po, Sir Kenneth? Hindi po. Kami po yung nag-implement po ng ordinansa. Hindi po kami sasama dun sa policy making po ng city which is the council. Pero po ma'am, ito pong ordinansa na to. Nung ito po ay ginawan po ng public hearing o ito po November 17 to be exact. Isa po ako sa inimbitahan po na magsalita. At ako po personally I supported po the ordinance. Kasi po ang pinaka take ko po dito, masyado pong malaki po yung disparity between yung aming fees collected against po doon sa cost ng hauling at saka disposal.
So, Sa katunayan po, ma'am, if you may po, ma'am, sige po. nung time po na ako po ay naimbitahan sa council, tinanong na po yan sa floor nung isa pong bisita, representing po ng mga bars and restaurants po sa Malate. Ito po yung, kami po ay nag-provide ng mga help desk. Ito po yung marami pong tanong na sabi niya, bakit po dati 1.4 lang ako, nagulat po ako ngayon, na-compute daw niya, magiging 16.8 times ano daw po, naging times 12 o 1,200%. So yung akin pong ginawa, siguro po doon na rin na-pick up po ni Yorme yung, nung kinuwenta ko po yung 1,400, para lumalabas po 3 piso po kada araw yung kanilang cost sa pagbabayad po ng basura. Nung sila po ay nataasan, ito po ay naging 46 pesos per day lang po. Based po sa kanilang industry po, hindi ko na po maano kung sila po ay restaurant o bar lang po. So napaka-minimal naman po Opo, kumpara sige. po doon sa Okay. negosyo. Sir Kenneth, sorry po, no? Sorry po, sisingit Opo. na ako, ha? Dali lang, siya, no? Okay. So, doon ako sasandal sa logic na iyong ibinibigay, ha? Sa iyong katwiran. Opo. Okay. Una, ang aking premise, walang tututol sa dagdag na singil basta lamang makatarungan. Yan ang ating prinsipyo. Okay. Ang sabi mo, gumawa ng pag-aaral at ang kinuwenta ninyo ay per capita na basurang nililika. Di ba? Per capita. Opo. Okay. When you say per capita, ang ibig sabihin, bawat tao. Opo. Tama, di ba, Kenneth? Opo. Yes, Opo. okay. So, per capita. Huwag na natin munang isama yung distansya nung paghakot ng basura papunta ron sa San Mateo Landfill. Ha? Ibang usapin yun, contract yun ng inyong basurero. Okay. Per capita. Kung per capita ang kwentada mo, bakit per square meter ang singilan mo? Hindi po. Isa hindi ko po sinasabing to. Isa po 'yun sa naging dahilan. Hindi nga kasi nga, sandali muna Kenneth, ha. Yun ang Apo. kinakatwiran mo kanina sir, di ba? Per capita ang kwentada. Kesyo ganito karaming basura per person. Kung per capita, nasaan yan sa ordinansa? Dito, halimbawa, yun lamang may negosyo na 200 square meters, ha? Pababa. Ang babayaran mo na kaagad ay 15,000 pesos, hindi sa isang taon, per quarter. Hindi ba? So, ano ang logic nito para sabihin mo nga na ang pinagbabasihan ninyo, dalawang bagay, yung per capita at yung haba ng biyahe ng basurero mula sa Manila papunta sa San Mateo? Opo. Go ahead, sir. Mano, katulad po nung sinabi ko, ako po ay hindi po parte ng policy making. Ito po ay ginawa po ng Council ng Manila. Ito po, in-adjust lang po nila yung existing na po na mga category o industry po na nakasaad na po doon sa dating ordinansa. Hindi nga, alam mo Sir Kenneth, naintindihan ko kasi nga, ikaw kasi binigay sa amin ng City Hall. Alam ko, Opo. ito kasi gawa ng konseho ninyo at ang naturang ordinansya ay naipasa nito lamang November ng 2025. Okay? Oo. Ang sisti lang, ikaw yung ibinigay sa amin at ikaw ngayon ang dumidepensa nito. yan ang predicament mo, di ba? Paano mo didepensahan yung rate? Ano mathematics mo para halimbawa ito, water refilling station, garbage fee 24,000. Ang daming mga nagpo-post na sa kanila po, hindi mo kikwentahin yan as in per day kasi nga sa kanila, magkano ba lang kinikita? So, ang hinihingi siguro ng paliwanag, bagamat ito po ay ordinansa na, ano mathematics mo para ka maningil sa isang pangkaraniwan lamang na grocery store na ang kanyang sukat ay more or less 100 square meters pababa, sisingilin mo na ng 12,000 times 4. Ano mathematics, ano logic dito? Yung sinasabi ng ating mga tagapakinig, Sir Kenneth. Opo. Kasi po, kaya nga po kami po ay humarap po na nag-provide doon ng mga help desk. Sa sinasabi po namin sa kanila, kung meron po silang tanong, pwede po, kasi po ang kanila pong business permit ay nakabase po
kung ano po ang idineklara po nila nung day one po na nag-apply po sila. Kung sa tingin po nila na hindi na po sila tugma doon sa kung saan po sila napapahanay na kategorya, pwede po silang mag-apply po uli ng panibago for next year po para po ma-update po yung kanilang category. Kasi po Manong Ted, ito po isa lang po. Kung ito pong ordinansa ay nagawa po ng maaga-aga. Hindi po siguro po sa akin pong pananaw, hindi po magiging times 1,200. Ito po ay malamang po sa times 400 to 800 lang po. Base po doon sa existing na gastusin po ng siyudad ng Maynila against po doon sa nakokolekta namin. Ito po Manong Ted. Okay. Ito po Sige. Sir Manong Ted. Ito po ay sa akin pong pananaw, ito lang po ay Opo. pagpapakita po nung disparity po ng amin pong garbage fee collection against po doon sa aming ginagasto. Sa huling lang po yan. Okay, opo. Sa inyong gasto sa howling fee. Alright. Opo. Howling fee, sino ngayon ang inyong winning bidder sa howling ninyo? Kami po, nung kami dumating po, Lionel na po ang amin pong kinuha. Galing po sa Metro Waste at PhilEco po. Opo. Nung bago po Okay. dumating si Mayor. Lionel ngayon ang inyong kontraktor. Opo. Opo, sige. So, nagpa-bidding ho ba kayo dito? Opo. Nagkaroon po ng emergency bidding kasi po, yung amin pong inabot na hauler ay hindi na po nagbigay na intention ay pagpatuloy. Dahil sila rin po ay hindi rin po nabayaran. Nung Opo. When you say emergency bidding, ano yan? Lumalabas po na ano ito? Na negotiated bidding? Hindi po ako pamilyar po sa nangyari yung ano. Pero ang pagkakaalam ko po, dahil po kami po nung pumasok, ay ang nagdeklara po agad ng state of emergency po, health emergency ang City of Manila. Dahil po ang mga basura po noon, Manong Ted. Yes, nakita natin, sobrang Opo, dami. opo. Hindi na kinukolekta kasi nga daw may utang po sa inyo pong howler, no, sa inyong garbage collector, yung city government. Okay, opo. Kasi ako hindi ko mabatid, ano, ba't di nyo alam kung ito ho ba negotiated bidding o nagkaroon po ng bidding dito as in regular na bidding? Nagkaroon po, Manong Ted, nagkaroon po ng regular bidding po. Regular bidding. Ano yung emergency bidding na sinasabi nyo? Hindi pasensya po, hindi po ako pamilyar doon panahon na nagkaroon po, alam ko po ito po ay dumaan po sa tamang proseso. Kasi po nung panahon na yun, ako po sa akin pong departamento, ang akin pong concern Okay. sa direktiba po ng mayor ay i-address Sige. po yung problema pong nakahain po sa amin ng panahon na yun. Opo, sige po. Magkano po ang halaga ng kontrata niyo with Lionel ngayon? Ano ho ba ang kwentada ho dito? Per truckload, per tonnage, paano po? Ang amin pong budget na nilaan po sa isang taon na kontrata ay 800 plus million po sa isang taon. 800 plus million. Okay. Opo. Yang 800 million na yan, kaya kayo naghahabol dito sa garbage fee po ninyo? Para ho doon sa pambayad ninyo, ika po ba ninyo? Dito po sa kung bakit po ganun ang mathematics po ninyo sa garbage fees? Sa akin pong pananaw, kasi nung ako po dumating, ang nabibigay ko lang pong share sa city sa garbage collection is 110 po to 120 million. Dati po? Apo. Okay. Kaya po yun yung akin pong pananaw na sinasabi na yung akin po nakokolekta against po doon sa ginagastos. Okay. Napakalaki po. Opo. Sige. So sa ngayon po, meron na kayong projection. Magkano ang garbage fees collection ninyo sa isang taon with this 1,200 increase sa garbage fee? Ito po, tama-tama po, katulad po kahapon, kami po ay nagkaroon ng directional meeting. Na-announce po ng aming pong city treasurer na nakolekta po namin ngayong month ng January ay tumaas po ng 600% po. So Okay. nasa na po kami, 700 to 800 million po ang na-generate po na income ng aking departamento. Okay, opo. Sir, kasi ang kwentada po kasi diyan depende po doon sa inyo pong kontraktor eh. Kaya nga po kami nagtatanong dito po sa inyong binigyan ng kontrata kasi po kung open
alam niyo ho yun, yung pagkwenta sa magkano ba ang singil sa howling, pati doon sa pagtambak doon sa landfill, vis-a-vis yung inyo pong collection ng garbage fees, siguro po mas magiging maayos po at walang gantong kalakas na reklamo kung yun nga sa kwentada po magkano ba talaga ang kikitain ng basurero sa bawat truck na kanyang hinahakot. Nagkaroon kayo ho ba diyan bilang direktor ho ng Environmental and Public Services sa Manila? Nagkaroon ba kayo ng mathematics doon, sir? Oo. More or less, magkano ang kikitain ng contractor ninyo sa kanilang kontrata dyan sa inyo? Kami po, Manong Ted, nung ako po'y dumating, meron na pong existing na kontrata. Pero syempre po, inalam po natin, kasi po, katulad po ako nung dumating po ng 2019, yan po ay nag-umpisa sa 802 million. Okay. Dinatnan ko na po yan. Ngayon po, syempre po, kinuwenta ko po paatas kung paano sila nag-arrive. At meron din pong cost analysis breakdown po yan. Opo. May 10 to 15% po sa akin pong palagay, enough na po nakita ng contractor para po masakop po lahat yung kanilang operating expense. Minsan lang po sa 6 o 7 taon nag-increase po sila dahil po yung pagtaas po ng diesel nung panahon may panahon po na nagtaas po ng sobra ang diesel. Humingi po sila ng 5% increase po. Yun lang po ang inabot ko. Okay, sige. Ako naiintindihan ko yung inflation, yung cost pulse, labor, yung kailangan ng mga trucks, etc. etc. Anyway, ako ho lamang ay humihingi ng pangunawa sa inyo, Director. Kaya kami nagtatanong ng ganito at baka kayo nahihirapan sumagot kasi kayo po ang isinangkalan sa amin ng City Hall dapat dito ang alam niyo yung vice mayor, yung proponent ng konsehal dito ang dapat na nakikipagdiskusyon sa amin Kasi para idepensa niya Tama. itong ordinansa. Diba? And then si Mayor naman din, maaari mga tuwiran, ordinansa yan Correct. Pinirmahan ko lang yan, ipinasa yan Sino ang gumawa nito? Oo, diba? Ang Sino sisti po, nag-compute? parang kayo ang isinusubo ngayon na nahihirapan sumagot dito po sa katanungan ng Hindi inyong... naman po. Hindi kayo nahihirapan? Manong, Hindi kayo nahihirapan sumagot? hindi, nahihirapan po. Pero Manong, nahihirapan, ang okay. pagkakaliwanag, Opo, sige po. kasi po, ito naman pong tinignan din po natin yung Section 47 po ng RA 9003. Oo. Nakalagay naman po doon yung mga pwedeng maging dahilan kung paano po tayo pwedeng mag-adjust ng garbage fee po. Isa po doon, 3 po yung nakalagay, yung uri po ng basura, yung dami po ng basura, at saka po yung layo po ng ating pong pagtatapunan. Yes, sir. Wala Yes, naman sir. po ito, kinonsider po ito na mga dahilan na naaayon po doon sa tamang pagtataas po ng garbage fee. Opo. Pero, well, binanggit niyo po yan. But, meron na pong jurisprudence, sinasabi nga din, na yung pong pagtatakda ng singilin sa paghahakot ng basura ay hindi mo maaaring iugnay sa floor area ng establishmento o bahay. Yan pong sinasabi ng Supreme Court. Bagamat ito po malamang humantong sa hukuman na usapin. Pero just to inform you po, meron na po yung kaukulang kaso, Ferrer Jr. versus Bautista. Ang sabi po ng Supreme Court dito, tying fees to land area or floor area, okay, and applying disparate rates between similar occupants does not reasonably measure waste generation nor correspond to statutory fee basis factors. Yan po ang sinasabi. Meaning, yun nga, sinabi ho ninyo kanina, per capita, na wala naman palang kaugnayan dito sa ordinansa, and then, yung nga po, ang inyong pagsingil, hango doon po sa laki ng square meters na inookupahan ng particular po na negosyo. Sir Kenneth, ano po? Opo. Tama po kayo, Manong Ted, kasi po, nung akin po din tinignan po yung naging kaso po ng Ferrer versus Bautista, isa rin din po kasi po yung kanilang pong ginawa po yata nung ordinansa nila ay siningil po sa mga household po at saka sa mga residente. Ang sabi din po ng Supreme Court, kaya po nila yun
pinatigil, hindi po yun reasonably related po sa waste generation po. Tapos po doon na ang pag-i-impose po kasi ng tax po natin should shoulder po yung cost po ng waste management services. Opo. Waste management services and not to generate po additional revenue for the city. Kaya ko po sinasabi na yung laki po na itinaas, sana po maging tama po na maging enough na po siya Opo. para po ma-shoulder lang po yung gastusin ng syudad Opo. when it comes to solid waste collection and disposal. Opo. Naunawaan po namin po ang pangangailangan po ng syudad ng pera pambayad po sa inyong kontratista ng basura. Chacha, may pahabol ka bang tanong bago tayo magpasalamat kay Sir Kenneth? Oo. Sir Kenneth, may inilabas pong report ang Rappler. Ikinokumpara po nila yung garbage fees dyan sa Maynila compared sa iba pang mayayamang lungsod. Lumalabas, pinakamalaki po talaga dyan sa Maynila. Ngayon, nakakatanggap po tayo ng mga reports ngayon na merong mga business establishments na halimbawa, ito pong isang nag-message sa amin, dati 3,000 piso ang ibinabayad. Ngayon daw po ang garbage fee nila, isang simpleng car wash lang, ay umaabot na ng 39,600 pesos. Ito pong dagok sa mga negosyo natin, especially for small-time business owners, nitong bagong naipasang resolusyon dyan po sa Maynila. Ang iba daw po nag-iisip ng magsara, meron ding mga negosyo dyan na iniisip ng hindi na mag-expand ng kanilang negosyo sa Maynila. Yung iba naman po, lilipat na lang daw po sa ibang areas. Ano pong tugon nyo dito? Kasi nga po ito yung malaking dagok sa mga business owners natin. Opo, kaya nga po ako po ay nakiusap po sa aming local finance team na reviewin po yung mga ganyan. Kasi nga po, pero Ma'am DJ Katsa, kasi po katulad po na sinabi ko kay Manong Ken, kahapon lang po, nag-report po ang aming BPLO. Sa katunayan po, out of 50,000 plus businesses, 46,500 na po ang nag-apply. At 85% po nun ay nakapagbayad na po. At saka po nakapag-report din po sila na ngayong January, nagtaas po ng compared last year po from January 1 to 30, tumaas din po from 234, 592 po yung new business na applicant po. Okay. So sa tingin ko po sa business aspect, kaya naman po ang ating pong mayor, ang pamaalang lungsod, eh tuloy-tuloy naman po sa pagsisino po nung ating pong mga buwis na nakokolekta. Opo. Dahil po nagtatanong po sino po ba ang makikinabang, para po sa akin ang makikinabang po yung taong bayan po sa Maynila. Opo. Sige po. So naunawaan po namin po Sir Kenneth nga ang inyo pong hadikain Opo. dito at kami po lubos na nagagalak nga na kahit papaano nagbigay po ng kinatawan ng City Hall sa isyong ito. At ako ho, hindi naman ako taga Manila, dumadaan lang ako diyan paminsan-minsan. Si Chacha taga Manila po, pero ang akin po lang kasi ng issue dito, ito po ay usapin ng poder ng lokal na pamahalaan na baka din po gayahin ng ibang LGU. Kaya yun po ang take ko po dito para malaman po nila itong nangyayari sa lungsod ng Manila. Maligayang pagbati po sa lahat ng inyong kagalang-galang na konsihal, kasama na po inyong congressman at kay Mayor Isko, Sir Kenneth. Opo. Opo. Maraming salamat po, Manong Ted. Opo. Mabuhay po kayo, sir. Thank you very much. Yan, si Ginoong Kenneth Amurao. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!